Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 121. Hoy, Jordan, tingnan mo. Ang nakakaawang tao na nakausap mo ay naglalakad papunta sa Lamborghini. Hehe, ang Lamborghini ay isang sikat na tatak. Ang nakalulungkot na haltak na iyon ay dapat na sumusubok na makakuha ng ilang pananaw. Maaari pa siyang kumuha ng ilang larawan at may post ang mga ito sa social media upang maipakita kung gaano ito kas-indek-sindek. Maraming mga tao tulad na. Sumagot ang mga batang babae sa paghamak. Marahil, wala namang magagawa ang mga ganyang uri. Ngumisi si Jordan. Nga pala, Jordan, alam mo ba kung sino ang nagmamay-ari ng kotseng ito? Hindi ko talaga alam, ngunit marami akong masasabi sa iyo tungkol sa pagsasaayos at loob ng kotseng ito. Ito ay isang disenyo ng unang klase. Kahit na isang simpleng bahagi ay nagawa sa pamamagitan ng mahigpit na mga kalkulasyon ng data, lahat ng personal na pinangangasiwaan ng isang master na may dekada na karanasan. Nakangiting sagot ni Jordan. Pinukaw mo ang aming interes, Jordan. Pag-aalaga na ipaliwanag pa sa amin upang malaman namin ang tungkol sa kotse. Tanong ng isa sa mga batang babae na may isang sorpresa ang mukha. Sinasabi nila ito, hindi lamang dahil nais nilang matuto ng higit pa tungkol sa mamahaling kotse ngunit simpleng iDrag ang oras. Pag-isipan mo, alas 9 lamang ng umaga, at kahit bigyan nila siya ng isang lokasyon at pinadalhan sila ng Jordan doon, ito ay isang pansamantalang engkwentro lamang. Kung naantala nila siya sandali, oras na ng tanghalian. Hindi ba dapat pagamutan sila ni Jordan sa tanghalian noon? Hindi ba yun lalalim ang kanilang relasyon? Ang mga batang babae ay talagang mahusay sa pag-iisip ng mga laro. Hindi ito inisip ni Jordan na ay parada ang sasakyan sa gilid bago ihatid ang grupo ng mga batang babae sa marangyang supercar. Hindi man siya naiinggit sa Lamborghini, alam na sapat na kahit na nagtatrabaho siya tulad ng isang toro sa buong buhay, walang paraan na maaabot niya ang ganoong punto. Sa parehong oras, lumakad din si Gerald papunta sa kanyang Lamborghini. Miss. Bale kung lumayo ka. Kinusat ni Gerald ang kanyang ilong habang nakatitig ng walang magawa sa isang batang may buhok na matapang, ngayon ay matapang na nakaupo sa hood ng kanyang Lamborghini. Bakit mo ako hinihiling na lumipat? Sino ka? Lumayo ka sa aking paraan. Sigaw sa kanya na malabuhok na kagandahan. Ang taong ito ay nagsusuot ng mga damit na bago at maganda ang tingin sa kanya. Gayunpaman, marami na siyang nakita na mga gwapong tagapagmana. Sino siya akala niya? Gaano siya manggahas na hilingin sa kanya na ilipat? Sakto. Tama iyan. Sino ka? Tignan lang kita. Ano ang karapatan mong hilingin sa amin na lumayo? Hehe. Alam ko na bilang mga batang babae, medyo walang saysay tayo, at nasisiyahan kaming mag-selfie. Bukod dito, medyo naiinggit kami kapag nakakita kami ng mga mamahaling kotse. Hindi ko talaga inasahan ang isang lalaki na sapat na nakakadiri, talagang iniisip din niyang mag-selfie din. Oo. Tigilan mo na ang kahihiyan mo. Ang mga batang babae na nakapalibot sa batang may buhok ay naggang, na binabato at binibiro kay Gerald, natigilan si Gerald sa mayabang at bastos na sinabi. Sampain mo yan, isang pangungusap lang ang sinabi niya, at sinalakay siya ng napakaraming tao. Lumakad si Jordan kay Gerald nang inisang ilong na taas. Kuya Gerald, ano ang iniisip mo? Bakit ka nagse-selfie? Gusto mo bang tulungan kita eh? Pagkatapos nito, ibinoling niya kaagad ang tingin sa mainit na sisiw na nakaupo sa front hood. Beauty, pwede kang umupo sa car hood hanggat gusto mo. Ang chassis ng Lamborghini ay tulad ng walang ibang supercar. Ito ay solid. Tiyak na makatiis ito sa iyong magaan na katawan. Hahaha. Salamat, gwapo. Napaka-sweet mo, hindi ka katulad ng talagang nakakadiri na dude. Nga pala, gwapo, pwede mo ba akong kunan ng litrato? Huli ako gamit ang kotseng ito mula sa malayo. Ang kagandahang buhok na parang buhok ay may mahusay na impression kay Jordan. Siyempre, higit pa sa handang mag-snap sa kanya ng litrato si Jordan. Kung sa bagay, bakit pa siya bumili ng pusot? Hindi ba lahat para sa mga kababaihan? Masiglang tumango siya sa hiling. Sabihin, Brother Gerald, maaari mo bang ihinto ang pagharang sa pagbaril? Umiling si Jordan habang pinapaalala ang kay Gerald na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Damn it. Mawala ka. Sumisigaw ang kagandahang buhok na may pagkaway na walang pasensya. Hihihi. Natatakot ako na kayo ang dapat mawala. Malamig na sagot ni Gerald. Sa una ay nagkaroon siya ng napakasimpleng pag-iisip. Nais niyang tumabi ang magandang dalaga upang mailabas niya ang kanyang sasakyan. Pagkatapos nito, makukuha niya ang anumang larawan na gusto niya.
Sa halip, ang kanyang mapagbigay na kilos ay sinagot ng pangungutya kahit na sa punto na mapag-alitan ng mainit na sisiw. Ito ay totoo lalo na para kay Jordan, nakakaengganyo mula sa sandaling makita siya. Ginamit lang ba niya si Gerald bilang paghahambing para lang magmukha siyang mabahong mayaman at kaakit-akit sa harap ng mga batang babae? Ginagamit ba niya ang kababaang loob ni Gerald upang patunayan kung gaano siya kalakas at may kakayahan? Nanunuya ba siya upang masiyahan ang kanyang sariling kabanalan? Naramdaman ni Gerald na ang lahat ay magiging sa kanya kung magpapatuloy siyang panatilihin ang isang mababang profile. Hindi magtatagal, lahat ng tao ay yapakan lahat. Kung iyon ang magiging kaso, bakit magpatuloy na panatilihin ang isang mababang profile pagkatapos? Sino ang hinihiling mong mawala? Sa totoo lang naglakas loob ka na itaas ang boses mo sa akin. Panipi. Kabanata 122. Sigaw ng kagandahang buhok na gulat. Sa sandaling sumiklab ang kanyang marahas na galit, tinaas niya ang kanyang mga kamay, nais na patulan siya. Bip! Bip! Bigla, ang apat na ilaw ng Lamborghini, na nanahimik ng higit sa isang buwan, ay kuminang ng maliwanag. Pagkatapos halos agad-agad, ang makina ay nabuhay na may isang mababang dagendong. Ang mga pinto ay hindi nakaklik at bumukas pa itaas. Ang kotse ay tila kumikinang ng napakaliwanag, ang katawan nito ay naglalabas ng isang ningning sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Mukhang matagal na itong naghihintay para bumalik ang may-ari nito. Inilapag ni Gerald ang susi sa kanyang kamay, pagkatapos nito, dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kotse at dumiretso para sa driver's seat. Ito ay ganap na tahimik kahit na higit sa 100 ng mga batang babae ang nakatayo sa malapit sa oras na ito. Ang biglang katahimikan ay nadama na parang planuhin na ito ng mundo ng maaga. Ang buong lugar ay naging ganap na tahimik. Bukas ang mata ng lahat ng masaksihan ang eksena. Ang bibig at mga mata ni Jordan ay bumukas ng malaki ayon sa kanilang makakaya. Ito, si Gerald ang nagmamay-ari ng Lamborghini na ito. Isang malakas, matinding hiyaw ang sumaire sa buong katahimikan. Siya yun. Ang may-ari ng sasakyan pala ay siya. Bro, isa kang hot guy. Ano ang pangalan mo, bro? Maaari ba akong makakuha ng iyong numero, bro? Mayroong kahit ilang mga batang babae na naglakas loob na kumilos na parang ngayon lamang nila nakilala ang kanilang pinakamalaking idolo. Diretso silang sumugod sa harap ng sasakyan ni Gerald. Isang Lamborghini, nagkakahalaga ng $2,600,000. Ito ang ganap na luho na hayop na pinangarap ng lahat. Ang kotseng nag-iisa lamang ang nakabuo ng napakaraming hype. Lahat sila ay walang pasensya at sabik na naghihintay sa pagdating ng araw na ito. Ngayon, ang batang may-ari ng kotse ay sa wakas ay lumitaw sa harap nila. Nasa sasakyan si Gerald. Bagaman naka-soundproof ng maayos ang kotse, naririnig pa rin niya ang hiyawan ng mga batang babae sa labas. Sa katunayan, napakasarap ng kanyang pakiramdam ngayon. Sa wakas ay maaari na niyang magmaneho ng sarili niyang kotse, ngunit ang pinakamahalaga, sa wakas ay mahawakan niya ang ulo. D-Day. Sinubsob ni Gerald ang bintana ng kanyang kotse. Ngumiti siya kay Jordan, ngayon ay tulala na sa gilid, habang sinabi niya, Jordan, gusto mo bang subukan ang pagmamaneho ng kotseng ito? Pang-iinis niya. Ibinalik ni Gerald ang eksaktong tanong sa Jordan gamit ang parehong pamamaraan. Napamura lang si Jordan. Hindi niya hahawakan kahit kaunti ang pagmamaneho ng kotseng ito. Ang kanyang mukha ay kahit na naging isang lilam ng berde. Ang taong tinitingnan niya ay marumi talaga. Hindi nabanggitin kung paano pa niya sinubukan na biruin siya kanina. Hindi siya duwag, at simpleng ayaw niyang lumaban. Si Jordan ay talagang walang iba kundi ang isang payaso sa harap ni Gerald. Ang kanyang pusot ay nagkakahalaga ng halos $45,000. Ang kotse ni Gerald, isang napakalaking $2,600,000. Damn it. Sapat na iyon sa 60 mga pusot. Mas masahol na ang katunayan na si Jordan ay walang ideya kung sino o kung ano ang kanyang na-offend. Ang tatlong batang babae na una na sumakay sa sasakyan ni Jordan ay walang imak din, hindi nabanggitin ang kagandahang buhok na nakaupo sa hood ng kotse ni Gerald. Sa madaling sabi, ang lahat ay nabigla nang masaksihan nila ang hindi kapani-paniwalang eksena. Nag-drive si Gerald sa gitna ng kaguluhan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagpakita ng ganito si Gerald sa publiko. Bukod dito, nagawa lamang niya ito dahil naramdaman niyang hindi na matatagalan ito. Biglang tumunog ang phone ni Gerald. Si Mila ang tumatawag sa kanya. Agad niyang kinenekta ang tawag. Gerald, nasaan ka? Bakit wala ka pa dito? Bilisan mo at lumapit ka. Sumakay ng taxi kung hindi mo ito makaya sa oras. Hinihintay kita sa harap ng pasukan ng Royal Dragon Villa. Okay, pupunta ako doon, sagot ni Gerald. Bago niya ibaba ang telepono, tila narinig ni Gerald na kinakabahan na sinabi ni Mila, tapos na ako. Hindi ko sinasadyang mali ang nasabi ko.
Para ring may isang batang babae na nakatayo sa tabi niya, nagtanong kung ano ang tunog. Mila, hindi ba si Gerald ang iyong kasintahan? Hindi ba siya kagaya ng sobrang yaman o ano? Bakit siya sumakay ng taxi? Panipi. Kabanata 123. Hindi masyadong nag-iisip si Gerald matapos marinig ang boses sa kabilang dulo ng linya. Paimpal siyang bumilis habang sumugod sa Royal Dragon Villa. Ito ay isang villa na katulad ng Mountain Wayfair Entertainment. Mayroong pinagsamang aliwan at pag-catering dito. Gayunpaman, pagdating sa mga pasilidad, ang lugar na ito ay hindi maikumpara sa Mountain Wayfair Entertainment. Siyempre, sa kabila nito, ito pa rin ang pinakamagandang lugar para sa pangalawa at pangatlong antas ng mga pagtitipon ng pamilya. Ang piging ng kaarawan ng lola ni Mila ay gaganapin dito ngayon. Pagdating, hinitid ni Gerald ang kanyang kotse sa parking lot sa gilid. Okay, tapos na. Ang security guard ay isang tiyuhin na nasa 50 anyos at tila nauutal. Sa ilalim ng kanyang utos, tiyak na mahihimok si Gerald sa kanal kung hindi dahil sa automatikong sistema ng paradahan sa kanyang sariling Lamborghini. Humiti lang si Gerald nang walang magawa. Tinaas niya ang kamay bago niya binigyan ang tiyuhin ng $15. Nais niyang tretuhin siya ng isang pakete ng sigarilyo upang maipasingok niya ito. Salamat. Isang nasasabik ngunit mabagal na pasasalamat ay sumunod sa likuran niya. At the same time, sa pasukan ng villa. O aking Diyos! Mila, halos alas 11 na ngayon. Bakit hindi pa nagpapakita ang kasintahan mo, Gerald? Isang batang babae ang tumayo sa tabi ni Mila, tila mga 24 na taong gulang siya. Nakasuot siya ng baso at nagbigay ng isang malamig, mayabang na vibe. Ngunit syempre, siya ay walang alinlangan, kapansin-pansin na maganda. Pangalawang pinsan, huwag mag-alala. Malapit na dito si Gerald. Sagot ni Mila habang ngumiti siya ng mapait. Ang kanyang pangalawang pinsan ay ang pangalawang anak na babae ng pamilya ng kanyang tiyahin. Ang kanyang pangalan ay Rita at siya ay napakarilag. Siya ay nagkaroon ng isang malapit na relasyon sa Mila mula pa noong kanilang pagkabata. Siya ang pinakamagandang dalaga noong siya ay nag-aaral pa. Kahit ngayon pagkatapos ng pagtatapos at pagtatrabaho sa isang kumpanya, marami pa rin siyang mga bubuyog na umaaligid sa kanya sa kumpanya din. Sa kabila ng kanyang hitsura, ang pagkatao ni Rita ay masungit at mayabang. Siya ay may napakataas na pamantayan at hindi siya magiging interesado sa anumang ordinaryong lalaki. Mahigit na 3 taon na mula nang nagtapos siya. Ang pagkuha sa isang seryosong relasyon ay hindi kailanman iniisip ni Rita hanggang ngayon, ngunit siya ay ironically na interesado sa kasintahan ni Mila. Ang interes na mayroon siya sa kanya ay simpleng pagmamahal ng isang pamilya. Kaya't dahil may kasintahan ang kanyang pinsan na kapatid, hindi lamang tamang bagay ang dapat gawin upang suriin siya upang makita kung siya ay tunay na kwalipikado. Mila, I'm so sorry for making you wait so long. Biglang sumabog ang boses ni Gerald sa katahimikan, nauna nang inisip ni Mila na sasakay na lang si Gerald sa taxi. Naisip ito, nagplano na siya ng palusot upang hawakan ang pinsan niyang si Rita. Ngunit nagulat si Gerald kay Mila nang makita siyang naglalakad papunta sa kanila mula sa tapat ng direksyon. Gerald, dito ka na rin sa wakas. Halika dito. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang tunay kong pinakamagagandang kapatid na babae. Mahinahon na ginulo ni Mila ang braso ni Gerald. Pangalawang pinsan ko ito, Rita. Mas matanda siya sa amin ng 4 na taon. Ano sa tingin mo? Napakarilag, hindi ba? Sumulyap si Gerald kay Rita bago magbigay ng maliit na tango. Ang babaeng ito talaga ay napakaganda. Teka lang. Kung sinasabi mong maganda ang pinsan ko, ibig sabihin nun hindi na ako maganda sa'yo. Pahiwatig na sabi ni Mila, grabe. Ang kanyang pag-arte ay ganap na kapanipaniwala. Hindi. Ikaw si Mila, mabuti, pareho kayong maganda. Pareho kayong maganda. Sagot ni Gerald habang pinupunasan ang pawis sa noo. Nako, Mila, itigil mo na ang pang-aasar kay Gerald. Talagang nararamdaman ni Rita na medyo hindi komportable sa paningin ng batang mag-asawa na nanliligaw sa harap niya. Marahil ay dahil din ito sa medyo nag-iisa at nahihirapan siyang makita ang iba na nagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa. Kasama ang sariling pinsan. Kumalukip-kip si Rita habang nakatingin kay Gerald. Kaya't ito ang kasintahan ni Mila. Talagang maayos na nagpares ang kanyang kasuotan at medyo disente ang itsura niya. Matindi ang paningin niya at mukhang tiwala, marahil ay bibigyan niya siya ng marka ng siyam para sa kanyang paunang impresyon mula sa 100. Ang kanyang pag-uuhusga ay nasasalamin kung gaano malamig at mayabang si Rita, at tiyak na isa sa mga pangunahing kadahilanan na hindi pa rin siya makahanap ng kasintahan hanggang ngayon. Kabanata 124. Kumusta, Gerald? Kaya sinabi sa akin ni Mila na ang iyong pamilya ay mayroong negosyo.
Anong uri ng negosyo ang ginagawa ng iyong pamilya kung maaari kong tanungin? Nag-quiz si Rita habang ang mga braso ay mahigpit pa rin na nakatiklop sa kanyang dibdib. Oh, well, lahat ng uri talaga, sa iba't ibang mga negosyo at industriya. Sa totoo lang, ito ay isang katanungan na hindi talaga alam ni Gerald kung paano isagot. Pagkatapos ng lahat, palaging nabanggit ng kanyang kapatid na ang kanilang pamilya ay may napakaraming iba't ibang mga pakikipagsapalaran. Talaga, ang pamilya ay kasangkot sa halos kalahati ng kapital o industriya sa buong mundo. Dagdag pa, nagmula siya sa isang malaking pamilya na ang mga negosyo ay naipasa ng daan-daang taon. Si Jessica ay hindi eksaktong nagbahagi ng tungkol sa kanilang pamilya. Sa makatuwid may limitadong kaalaman lamang tungkol sa kanyang pamilya, nasasagot lamang niya ang mga katanungang iyon mula sa iba sa pangkalahatan. Parang wala namang solidong sagot Nakakalito talaga. Umiling si Rita habang nakangiti siya ng Riley. Narinig kong nagkita kayo ni Mila ng pareho kayong natututo magmaneho. Dapat nakuha mo na ang iyong lisensya sa pagmamaneho noon. Pumili ka na ba ng kotse? Muling yuzak ni Rita. Yup, meron siya. Pumili siya ng isang BMW 7 Series. Sinabi sa kanya ng kanyang pamilya na dapat niyang sanayin kung paano mag-drive ng mabuti. Ngunit hindi talaga naglalakas loob si Gerald na magmaneho ng maayos sa ngayon. Sa makatuwid kung bakit ko siya hiniling na kumuha lamang ng taxi dito. Alam ni Mila sa katotohanang hindi ito ang pinakamatalino na itago ang ilang mga bagay kay Rita. Sa oras na ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi magsinungaling upang mapigilan si Gerald na ma-stress. Kailangan niyang itago ang totoo. BMW 7 Series. Narito ang nakakainis na taong masyadong maislan sa pananamit sa aking departamento na nagtutulak ng eksaktong parehong kotse. Sinubukan niya akong habulin at simpleng sinabi ko sa kanya na mag-scoot off. Sagot ni Rita na umiling. Ngunit sa pagtingin sa mga pangyayari, ang negosyo ng pamilya ni Gerald ay dapat na maayos, gayunpaman, magiging napakalayo pa rin siya sa likod ng isang tugma kung nais niyang maging kasintahan ni Rita. Si Rita talagang ang bombshell. Kaya, ito ang kanyang kabisera. Ang kanyang layunin ay mag-asawa sa isang napakamayaman at makapangyarihang pamilya. Nais niyang makahanap ng isang mayamang asawa na kayang magbigay sa lahat ng kanyang gusto. Sa katunayan, ang kanyang edad ay hindi mahalaga kahit na siya ay mas matanda o mas bata sa kanya. Pinakamahalaga, kailangan lamang niya na magmula sa isang mayamang pamilya. Para sa kanya, ang isang mayamang tao ay hindi lamang tinukoy bilang isang taong nagsimula ng kanyang sariling kumpanya at may mga assets na nagkakahalaga ng higit sa $15 milyong. Tumutukoy siya sa mga nagmamana ng malalaking negosyo at empire ng pamilya. Hindi alam ni Rita kung kailan siya nagsimulang magkaroon ng mga iniisip at ambisyon. Ngunit isang bagay ang sigurado na ito ay napakamaliwanag. Sa pagkakataong iyon, mabilis na umiling si Rita at nag-flash ng pilit ng ngiti bago niya sinabi, "Well, Mila. Magsisimula na ang piging ng kaarawan ni Lola. Dapat tayong pumasok ngayon." Nawala na noon ni Rita ang lahat ng interes na magpatuloy sa pag-uusap kay Gerald. Inilabas ni Mila ang dila bago bumulong ng mahina, "Gerald, huwag mo sana itong pigilin sa pinsan ko. Palagi siyang ganito. Walang sino man ang maaaring maging sapat na mahusay para sa kanya maliban kung siya ay isang anak ng isang labis na mayaman at maimpluwensyang pamilya. Kahit na talagang hindi niya dapat ipagpatuloy ang pagiging ganito. Ngunit ano pa ang magagawa ni Gerald? Dapat bang sabihin niya sa kanya na siya ay talagang anak ng isa sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang lalaki sa mundong ito, upang mapang-asawa siya ng kanyang pinsan? Malinaw na iyon, talagang imposible. Bukod dito, si Rita ay talagang medyo mayabang dahil sa gusto niya. Kalimutan mo na kung sa bagay, tinutulungan lang niya si Mila na magkaroon ng kilos ngayon. Hindi ito isang bagay na dapat seryosohin kahit paano. Silang tatlo saka naglakad papasok. Halos ang buong pamilya ay dumalo upang dumalo sa kaarawan ngayon. Ang kanyang tiyuhin, ama, pangatlong tiyo, malaking tiyahin, pangalawang pinsan, at marami pang ibang mga kamag-anak ay naroroon din. Talaga ang buong Royal Dragon Villa ay naibok para sa espesyal na banquet na ito ngayon, 12 ng mga tao ang nagsimulang maghapunan ng malapit nang magsimula ang piging. Lola, hinihiling ko sa iyo ang mahabang buhay at inaasahan kong ang lahat ng iyong mga hinahangad ay magkatotoo. Hahaha. Ang babaeng may buhok na pilak ay nakadamit ng maligaya, nakasisilaw habang siya ay nakaupo sa gitna. Tumingin siya sa apo, si Irene habang sinasabi, "Irene, hindi ko na talaga inaasahan ang mahabang buhay. Ngunit kung inaasahan mong matupad ang lahat ng aking mga hiling, kung gayon ang aking pinakamalaking hangarin ay magpakasal ka sa lalong madaling panahon." Hindi tulad ng kung paano ito para sa kanila noong mga panahong iyon kumpara sa mga maliliit na magulang sa panahon ngayon.
Ang laging inaasahan ng mga matatanda ay ang isang batang babae ay dapat na naghahanap ng isang lalaking ikakasal kapag umabot sila sa edad na 23 o 24 na taong gulang. Opo, Lola. Mangyaring payagan akong ipakilala sa aking kasintahan, Kenneth. Ngumiti si Irene bago niya marahang hinayla si Kenneth sa tagiliran niya. Habang siya ay nakatayo sa tabi, maraming mga kamag-anak at kaibigan ang hindi mapigil ang mapangiti sa pag-aproba habang nagkomento sila, ang binatilyong ito ay talagang mukhang isang may talento. Narinig ko rin na mayaman talaga ang kanyang pamilya. Lola, ito ay isang maliit na bagay mula sa akin. Mangyaring tingnan at tanggapin ito. Ngumiti si Kenneth habang may kinuha sa bulsa. Sa sandaling ilabas niya ito, agad na nagsimulang maglakad ang lahat. Kabanata 125. Isang singsing sa Jade. Anong filial man ka, Kenneth? Ang halaga ng singsing na ito sa Jade ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 hanggang 12,000 dolyar. Sockscast. Ang bawat tao'y hindi mapigilan na magpatuloy na bulala sa paghanga. Pagkatapos ng lahat, talagang napaka-filial ng isang kasintahan na bigyan ang lola ng kanyang kasintahan ng isang piraso ng singsing na Jade para sa kanyang kaarawan. Sige, Irene, bilisan mo at hilingin kay Kenneth na umupo. Napakasaya ng kanyang lola nang matanggap ang singsing na hindi na niya napigilan pa ang pagsara ng bibig. Ni hindi niya matiis na ibaba ang singsing. Ang dami niyang pagtingin kay Kenneth lalo siyang nagustuhan. Kahit na ang ama ni Irene ay nakadama ng labis na pagmamataas sa sandaling iyon. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit ang lahat ay nagtipon dito ngayon upang ipagdiwang at batiin ang gininto ang ginang para sa kanyang kaarawan, ay hindi lamang upang ipakita ang kabanalan sa pag-aayos. Iyon lang, ngunit isang maliit na bahagi, ang mas malaking dahilan ay ang katotohanan na ang matandang ginang ay hawak pa rin ang lahat ng mga assets na naiwan ng matanda nang siya ay pumanaw. Mayroong 3 mga anak na lalaki at 2 anak na babae nang sama-sama, ngunit ang matandang ginang na ito nahuli na magpasya kung kanino ang mga assets na ito ay maipapasa. Sa makatuwid, ang labis na paggastos ng kaarawan sa kaarawan bawat taon. Lola, ito ang aking kasintahan, Claire. Nais din naming batiin ka ng isang napakasayang kaarawan. Nais ni Kyle at nakangiti ng malapad habang inaabot ang kanyang regalo sa kanyang lola. Hindi mapigilan ng matandang ginang na mas ngumiti pa sa oras na ito. Sumunod ay isang binata na humigit kumulang 25 o 26 na taong gulang. Nakasuot siya ng asul na suit at ang buhok nito ay pinahiren ng maayos sa likuran. Nagpakita siya ng charisma. Kahit sino ay maaaring sabihin na siya ay katulad ng isa sa mga matagumpay na mga tao sa unang impresyon. Si Mason Smith ang kanyang pangalan at siya ay pinsan ni Mila at kapatid na lalaki ni Irene. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya nang siya ay tumayo. Si Mason ay napaka-mature at mayroon siyang isang napakamatatag na karera. Bukod dito, palagi siyang naging isang pinakamalakas na kakayahan sa pamilya. Siya rin ay may pinakamahusay na mga marka sa lahat ng mga anak at apo sa pamilya. Hindi man sabihing siya din ang magiging tagapagmana ng pamilya Smith. Lola, ang apo mo ay bumabati sa iyo ng maayos at masaganang buhay na may magandang kapalaran. Siya nga pala, Lola, ito ang aking bagong kasintahan, Queenie. Mabilis na ipinakilala ni Mason. Mabuti. Lahat kayo ay talagang nagbibigay sa akin ng malalaking sorpresa ngayon. Kailangan ko talagang tingnan ng mabuti ang magiging manugang ko noon. Queenie, ano ang ginagawa mo? Sumagot si Queenie, Lola, nagtatrabaho ako ngayon sa BMW. Sa kasalukuyan ng deputy manager, salamat kay Mason. Mabuti yan. Nakilala mo ba si Mason noon kapag bumibili siya ng kotse? Tumango si Mason habang sinasabi, oo, Lola. Hindi ko ba nabanggit na bumili ako ng isang BMW sports car kanina? Kaya't noong nakilala ko si Queenie. Kita ko, sige Queenie. Halika at umupo ka rito kasama ko. Sumenyas ang lola niya. Kapatid, halika at umupo ka. Nakangiting bati din ni Irene. Ang pares ng magkakapatid na ito ay talagang gumawa ng isang impresyon ngayon sa pamilya. Ang lahat ng kanyang mga anak ay nagnanais na at ibigay ang kanilang mga pagpapala alinsunod sa hierarchical order at karamihan sa mga apo ay nagbigay din ng kanilang mga pagpapala sa kanilang lola. Sa pamamagitan nito, ang handaan sa kaarawan ay dapat na handa ng magsimula. Gayunpaman, ang bantog na gininto ang ginang ng araw ay tila hindi handa. Para bang may hinihintay pa siya. Pakiramdam niya ay parang hindi kumpleto ang pagdiriwang kung ang taong ito ay hindi pa lumapit upang hilingin siya. Sino yun? Ngunit syempre, ito ay walang iba kundi si Mila, ang pinakamamahal na apo ng matandang babae. Ang aking pangalawang anak, nasaan ang aking apo, Mila? Malakas na tanong ng matandang babae. Ang mga magulang ni Mila, Gavin at Helen ay naroroon din ngayon.
Nangyari ito kanina kung saan ang kumpanya ni Gavin ay halos sarado dahil sa kanyang mahinang pamamahala sa negosyo at ang matandang ginang ay galit na galit sa bagay na iyon. Hindi inaasahan sa simula ng oras, ang isang pamumuhunan mula kay G. Crawford ng Mayberry City ay ang nakakatipid na biyaya na tumulong upang malutas ang krisis. Hindi lamang ang lahat ng mga problema sa kumpanya ay nalutas, ngunit ang kumpanya kahit na nag-skyrocket sa isang bagong-bagong antas. Napasaya nito ng matandang babae. Dahil dito, mas lalo niyang nadote si Mila. Sa sandaling tinanong niya ang pagdalo ni Mila, ang mga mukha ni Irene at Mason ay kumurot at naging isang kulay shade. Napigilan lamang nila ang panibugho na sumabog sa loob. Naghihintay si Mila ng kaibigan at malapit na siyang dumating. Oh, may boyfriend din ba si Mila? Parang ito. Gigil na sagot ni Gavin. Kahit papaano, binigyan siya ni Mila ng isang ulo na dadalhin niya ang kasintahan dito ngayon. Kabanata 126. Si Helen ay nagsimulang magusisa tungkol sa pagkakakilanlan ng kasintahan ng kanyang anak na babae, ngunit tumanggi si Mila na ihayag ang anuman. Paimpal niyang sinabi sa kanila na maging matyaga at makipagtulungan. Hindi maintindihan ni Gavin at Helen kung ano ang iniisip niya. Ma, tingnan mo, narito si Mila. Sa sandaling iyon, malambing na kinuha ni Mila si Gerald sa tabi niya habang sumisilakbo ang mga ito sa dami ng tao. Maabot nila ang mas maaga kung hindi dahil kay Gerald na kailangang gumamit ng banyo. Wow, aming pamangkin, si Mila ay talagang nagiging mas maganda. Tingnan mo, boyfriend ba ang taong nakahawak sa kamay ni Mila? Sino itong lalaking ta? Kaninong anak siya? Bakit hindi ko pa siya narinig tungkol sa kanya? Gayunpaman, talagang mapalad ang taong iyon. Isang grupo ng mga kamag-anak at kaibigan ang nagturo sa kanya. Siya ito. Nang makita ni Helen si Gerald, nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Hindi nakakagulat na ang kanyang anak na babae ay patuloy na tumatanggi na ibunyag kung sino ang kasintahan. Ito ay naging walang iba kundi ang matatagalan na binata na ito. Tama iyan. Kung sinabi sa kanya ni Mila tungkol dito, imposible para sa kanya na payagan silang dalawa na magkasama. Sino siya? Tanong ng matandang babae sa oras na ito. Hindi naglakas loob si Helen na sagutin ang tanong niya. Ano ang gagawin ng matandang babae kung nalaman niya na ang kanyang apo ay kasama ng isang tulad niya? Lola, payagan mo akong ipakilala siya sa iyo. Ito ang boyfriend ko, Gerald. Ganap na hindi pinansin ni Mila ang nakasisilaw na itsura ng hindi pag-aproba ni Helen nang ipakilala niya kay Gerald ang kanyang lola. Oh, Mila, may boyfriend ka rin. Biglang natuwa ang matandang babae. Ito ang kanyang minamahal at pinabura na apo. Alam na alam niya ang kanyang apo at alam niyang ang kasintahan na kanyang pipiliin ay tiyak na magiging pambihira. Gerald, kamustahin mo ang aking lola? Malumanay na sinabi ni Mila habang mahinahon na nakahawak sa kamay ni Gerald. Ito ba ang kauna-unahang pagkakataon para dumalo si Gerald sa isang malaking pagtitipon? Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting awkward dahil alam niyang ito lang ang kilos. Ang kanyang isip ay gumala habang sina Gavin, Helen, Kyle at Irene ay nakatingin sa kanya sa isang labis na pag-alit. Magsasalita pa sana siya nang tama siyang pumasok si Dove. Teka, doon lang may isang tinig na tumusok. Malinaw na, si Irene iyon. Ang huling pagkakasama ni Mila kay Gerald, sina Irene at Kenneth ay sinampal mismo sa mukha sa harap ni Sean. Diretso siyang napahiya sa harap ni Mila. Ang dami ng pagkapoot at sama ng loob na natigil ay naging sanhi ng pagdurusa ni Irene mula sa hindi pagkakatulog sa buong panahong ito. Napaka-curious niya mula noon at nagtaka kung sino si Gerald matapos mahukay sa background check mula sa kanilang universidad, nalaman niya na si Gerald ay walang iba kundi isang mayamang anak na pangalawang henerasyon na na-jackpot. Marahil ay wala siyang iba pa kundi isang nakalulungkot na tagapayat na walang pera o kapangyarihan bago iyon. Dagdag pa, itinapon siya ng kanyang sariling kasintahan dati. Pagkatapos ay nakilala niya si Mila nang natututo silang magmaneho. Ngunit naramdaman ni Irene na walang simpleng dahilan na mahuhulog si Mila sa isang tulad niya. Bakit magkakakilala pa si Sean? Masayang masaya gayunpaman hindi ito mahirap hulaan ang dahilan. Matapos manalo ng loto, nag-splurging kahit saan si Gerald. Pumili pa nga siya ng isang bag na nagkakahalaga ng $55,000 at gumastos ng 1 tonelada sa iba't ibang mga restaurant sa Mayberry Commercial Street. Marahil, napatakbo ni Sean si Gerald noon at inisip na si Gerald bilang isang talagang kas-index-index. Sa katunayan, hindi si Sean ang unang nakaranas ng ganoong sitwasyon kung saan hinahangaan ang iba pang Gerald. Habang natagpuan ni Irene ang katapangan ni Mila na dalhin dito si Gerald na nakakatuwa, tinanong niya ng malamig na ekspresyon, Mila, Gerald, dahil narito ka ngayon, hindi mo ba bibigyan ng regalo ang lola? Siyempre nagbibigay ako ng regalo kay lola. Gulong na sagot ni Mila. Ang regalo mo ay iyon ang personal na ibibigay. Ang tanong ay para kay Gerald.
Dahil siya ang iyong kasintahan at mula nang sinabi mong si Gerald ay isang mayamang pangalawang henerasyon, kung gayon hindi ba siya magiging mas mahusay kumpara kay Kenneth noon? Kung gayon lahat tayo ay talagang may pag-alam kung anong uri ng Reg Along na install ni Gerald para sa lola. Tama iyan. Dahil ito ang kanilang unang pagkakataong magkita, dapat siyang magdala ng isang regalo. Sino siya? Tila parang may kakayahan ang kanyang pamilya. Ang mga kamag-anak at kaibigan ay biglang nagtipon-tipon sa Vegas isa. Naghihingalo na sila upang malaman kung ano ang regalo na dinala ng kasintahan ng paboritong apo ng lola niya. Kabanata 127. Hindi ako nagdala ng regalo. Hindi mapigilan ni Gerald na mag-alok ng nakalulungkot na ngiti. Orihinal na nais niyang maghanda ng regalo para sa lola ngunit pinigilan siya ni Mila. Naramdaman niya na pareho silang maaaring magbigay sa kanyang lola ng isang regalo at natural na hahanapin niya mismo ang regalo. Sa makatuwid ang dahilan na si Gerald ay naging walang dala ngayon, pa-impulse siyang dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan upang mapaligaya ang lola ni Mila. Sino ang makakaalam na sadyang ilalabas ito ni Irene upang pahirapan siya? Ano? Hindi siya nagdala ng regalo. Akala ko ang kasintahan ni Mila ay magdadala din ng isang mahalagang bagay kasama niya. Hindi ba't ang kasintahan ni Mila ay isang mayamang pangalawang henerasyon din? Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay bihasa rin siya sa pangunahing pag-uugali at ugali. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakilala niya ang lola niya, ngunit wala naman siyang dalang anuman. Tiyak na nagkukulang siya kumpara sa kasintahan ni Irene, si Kenneth. Bumulong si Hush at nagbulong-bulungan sa mga kamag-anak at kaibigan, sa kabila ng malambing na pag-uusap, ang kanilang mga pag-uusap ay malinaw pa ring napakinggan sa lahat ng naroroon. Sa pagmamasid sa sitwasyon, nabigo ang matandang ginang na may ingat ang mukha. Hindi siya ang uri ng tao na nasiyahan sa pagtanggap ng mga regalo ngunit bilang isang matandang tao, ang imahe at reputasyon ang pinakamahalagang bagay. Ibinaba niya ang kanyang pagmamahal kay Gerald habang nakarating siya kay Kenneth. Paimpal niyang sagot na ayos lang at tinanong si Gerald na umupo sa gilid. Pagkatapos nito, mahina siyang nagtanong, Gerald, narinig kong maayos na ang kalagayan ng negosyo ng iyong pamilya. Anong uri ng negosyo ang ginagawa ng iyong pamilya? Nako, halos lahat kami ay nakikipag-usap. Magaan na sagot ni Gerald, bagaman simpleng nagsasabi ng totoo si Gerald, parang ang kanyang sagot ay medyo walang respeto sa pamamagitan ng lente ng lola ni Mila at iba pang naroroon. Double sa lahat. Anong uri ng industriya iyan? Paano niya masasagot ang isang tanong ng walang ingat at casual? Mabilis na natawa ito ni Mila habang sinabi niya, Lola, ito ang kauna-unahang pagkakataon na pumunta dito. Kung patuloy mo siyang papaputukan ng napakaraming mga katanungan, natatakot ako na mapunta ka sa pagtakot sa kanya. O sige, iiwan ko siyang mag-isa. Sagot ng matandang ginang habang binago niya agad ang paksa. Pagkatapos ng lahat, ang matandang ginang ang pinakasambahin si Mila. Ano nga ulit? Natatakot ba siya dahil maraming tanong ang lola sa kanya o talagang natatakot lamang siyang sabihin ang totoo? Sister, bakit hindi mo sabihin sa amin kung anong uri ng negosyo sa pamilya ang ginagawa ng pamilya ni Gerald? Sa palagay ko dapat mong malaman ito ng mas mahusay kaysa sa iba pa rin. Isang bigla na tanong ni Irene. Hindi na niya ito kinaya nang maramdaman niyang palaging kumakampi ang lola sa anumang sinabi o ginawa ni Mila at naisip na palaging tama. Palaging pinapahamak ng lola niya si Mila. Ang natitira sa kanila ay lahat ng kanyang mga apo din ngunit palagi niyang itatapon ang isang feat sa kanila kahit para sa pinakamaliit na pagkakamali. Bagaman wala sa plano ni Irene na magkaroon ng isang hilera kasama si Mila, hindi na niya ito matiis. Nais niyang makita kung gaano pa makastock up si Mila ngayon. Tiyak na sapat, ang katanungang ito ay nakuha agad ang atensyon ng matandang ginang. Bigla niyang naalala ang manugang, ang ugali ni Helen kanina kay Mila. Nakasimangot ang matandang babae nang tanungin niya, Mila, may tinatago ka ba kay Lola? Anong negosyo ang ginagawa ng pamilya ni Gerald? Humigpit agad ang mukha ni Mila. Sabay lingon niya para tignan si Kyle. Kung may alam si Irene, dapat may kinalaman ito sa kanyang kapatid na si Kyle. Tulad ng inaasahan niya, hindi man lang naglakas loob si Kyle na salubungin ang tingin ng ate. Hindi Lola, hindi ako, kinakabahan na sagot ni Mila. Hahaha, nahihiya ka ba upang sabihin ang totoo? Kung gayon, ipapaliwanag ko ang lahat sa iyong ngalan pagkatapos. Lola, alam mo ba kung anong klaseng tao si Gerald? Siya ay dating kilalang taga-Togo mula sa Mayberry University na kumikita sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mga gawain para sa iba. Siyempre, nakuha talaga ni Gerald ng pera sa paglaon pagkatapos niyang magwagi sa loto. Hulaan kung ano ang nangyari pagkatapos nito. Gerald, hindi alam ni Mila kung saan nakuha ni Irene ang lahat ng impormasyong ito.
Tila ba siya ay lubos na bihasa habang nagkukwento at personal na nasaksihan ang lahat sa kanyang sariling mga mata habang isiniwalat niya ang lahat ng nakakahiya niyang nakaraan na nangyari kay Gerald dati. Kasama rito kung paano niya ginugol ang kanyang pera matapos manalo sa loto. Inihayag niya ang lahat sa publiko. Ano? At nahanap ni Mila ang ganitong uri ng tao upang maging kasintahan. Sinabi pa niya na siya ay isang mayamang pangalawang henerasyon. Sa palagay ko ay sadyang nililin lang ng batang ito si Mila sa pamamagitan ng pagsisinungaling at pagbubuo ng kanyang sariling pagkatao. Aba, ang mga tao na matagal nang mahirap ay laging ganito. Hindi nila maaalala ang kanilang sariling mga apelyido sa sandaling makuha nila ang kanilang mga kamay sa ilang pera. Paimpel siyang nanalo ng ilang pera mula sa loterya. Kailangan ba niyang lumayo doon? Panipi. Kabanata 128. Ang tsismis ay isang nakakatakot na bagay. At bigla parang may hindi mabilang na kakaibang boses sa tainga ni Gerald. Ang lahat ay nakatingin kay Gerald sa isang kakaibang ilaw. Sige, kaya't ang batang ito ay nagsisinungaling sa ating Mila. Si Rita ay nagkaroon ng isang mabangis na ulo. Agad siyang tumayo bago itinaas ang boses kay Gerald ng malamig, ang mukha ng matandang ginang ay hindi rin maiiwasang maasim sa puntong iyon. Sinulyapan ni Irene si Kenneth bago nagbigay ng isang sardonic na ngiti. Labis siyang nasiyahan na nailabas ang lahat ng kanyang pagkamuhi at hinanakit. Kumarap si Rita kay Mila at tinanong, Mila, hindi mo ba sinabi na bumili lang si Gerald ng BMW 7 Series? Naramdaman ko na may hindi tama kanina. Maaari lamang na magmaneho dito si Gerald ngunit hindi niya ito ginawa. Hayaan mong tanungin kita, nakita mo na ba ang kanyang BMW para sa iyong sarili? Walang imak si Mila dahil hindi niya alam ang sasabihin. BMW 7 Series. Rita, mayroon kaming isang kabuoang tatlong mga sangay ng BMW sa buong Mayberry City. Ito ay naging isang habang hindi namin ay nagbebenta ng anuman sa modelong ito sa lahat. Tiyak na malalaman ko ito kung ibebenta natin ang alinman dito. Teka sandali. Naaalala ko ngayon. Naaalala ko kung sino siya ngayon. Ang kasintahan ni Mason, si Queenie, ay tinuro si Gerald habang sumisigaw. Mula nang naroon si Gerald, si Queenie ay nakatingin na kay Gerald sa buong oras. Pakiramdam niya ay pamilyar siya at may pakiramdam na nakita niya ang taong ito dati. Ngunit hindi matandaan ni Queenie kung saan eksaktong nakita siya nito. Sa sandaling nabanggit ni Rita ang BMW 7 Series biglang naalala ni Queenie. Paano niya makalimutan? Nakita niya siya sa BMW shop. Queenie, kilala mo ba siya? Tahimik na tanong ni Mason. Sa lahat ng katapatan, nakakahiya para sa mga miyembro ng pamilya na harapin ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan dahil ang kasintahan ni Mila ay isang uri ng ganoon. Dahil dito, hindi rin napigilan ni Mason ang kanyang nasasakit na ekspresyon nang makita si Gerald. Kung sa bagay, palagi siyang lihim na nakikipaglaban sa pamilya ng kanyang pangalawang tiyuhin. Gusto niya talagang ipahayag ang kanyang galit doon at pagkatapos at nais niyang ilantad ni Queenie ang lahat ng alam niya. Oo, syempre naaalala ko siya. Mason, naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo ilang araw na ang nakakalipas? Ilang oras ang nakakalipas, isang kakaibang binata ang dumating sa aming tindahan ng BMW upang maghanap ng kotse. Pagpasok pa lang niya sa shop, hiningi niya ang pinakamahal na kotse na mayroon kami sa shop. Inirekomenda ko sa kanya ang pinakamahal na mga kotse sa aming shop ngunit sinabi niya talaga na hindi niya mabibili ang mga kotse na iyon sapagkat ang lahat ay masyadong mura. Pagkatapos nito, iniwan niya ang aming tindahan na may masakit na ekspresyon sa mukha. Siyempre, naaalala ko. Bakit? Sinasabi mo na ang weirdo ni Gerald. Talagang natigilan si Mason. Tumango si Queenie ng ulo. Oo, siya yun. Naaalala ko na siya ay bihis na may damit sa oras na iyon. Hindi ko siya nakilala dahil sa pananamit niya ngayon. Agad na nag-hype ang paligid habang lahat ay nakatingin kay Gerald. Oh Diyos, anong uri ng kasintahan ang nahanap ni Mila? Tila siya ay medyo nabulok. Nag-aalalang sagot ni Mila, itigil na ang kalokohan. Hindi gagawin ni Gerald ang mga bagay na ganyan. Pakiramdam niya ay gumuho sa patuloy na rokas. Ano ang nangyayari na isip niya na ang mga bagay ay magiging madali? Paimpel niyang ginasto si Gerald na magpanggap na kasintahan upang mapasaya ang kanyang lola. Pangalawa, nais niyang patunayan ito kay Irene. Kung sa bagay, tinapon na sila ni Gerald kahapon. Hindi ko akalain na si Mila na ang pinsan niyang kapatid ay talagang walang awa. Hindi niya inaasahan na siyasatin niya at tingnan ang background ni Gerald na tulad nito. Bukod dito, ano ang mga posibilidad na ang bagong kasintahan ni Mason ay talagang nabunggo kay Gerald dati? Ang masaklap pa nito, ibinaba pa niya at ginawang parang tanga. Maaari mong sabihin na ang lahat ay ganap na backfiring at pagpunta sa kabaligtaran direksyon kaysa sa inaasahan ni Mila.
Hindi kailanman gagawa si Gerald ng mga ganyang bagay. Mila, naiisip mo ba talaga na magsisinungaling sa iyo ang hipag mo? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo lang tanungin ang kasintahan mong si Gerald kung totoo ang lahat ng sinabi ko. Maaari mong tanungin siya kung lahat ng nangyari sa BMW shop sa araw na iyon. Sagot ni Queenie. Tahimik na nakikinig si Gerald sa usapan mula sa tagiliran. Sa pagkakataong iyon, isang biglaang pag-alaala kay Queenie ang tumama sa kanya. Bukod, hindi alintana kung ano man ito ay isang panig na pakikipagtagpo kay Queenie sa araw na iyon. Nakasuot siya ng itim na uniforme. Patuloy siyang nagsasalita sa ibang mga customer at hindi siya sineryoso nang ipinakilala sa kanya ang ilang mga kotse. Karaniwan silang walang masyadong pakikipag-ugnayan. Naalala din ni Gerald na sinaway at sinumpa siya ni Queenie nang lumabas siya sa shop ng araw na iyon. Wala siyang gaanong pakialam tungkol dito sa oras na iyon. Ngunit tatanggihan ba ni Gerald ang kanyang mga sinabi? Paano siya pupunta kung sa bagay, ang inaangkin niya ay walang iba kundi ang totoo? Habang pinapanood siya ng lahat, dahan-daang tumango si Gerald at sumagot, lahat ng sinabi niya ay totoo. Sa totoo lang ito ay talagang napakasakit dahil hindi ako makapili o makabili ng alinman sa mga mamahaling kotse sa BMW shop sa araw na iyon. Ito ay dahil lamang sa ang mga kotse doon ay talagang napakamura. Tumipa si Gerald. Kabanata 129. Nang magsimulang mag-chat ang lahat, sunod-sunod, biglang tumanggap ng tawag sa telepono si Rita, nagliwanag ang mukha niya sa tuwa habang sumisigaw, "Ano, ate? Nakarating ka na sa airport. Hindi mo ba sinabi na hindi mo na makakabalik para sa kaarawan ni Lola?" "Oh, sige. Sige. Pupunta ako at susunduin ka ngayon." Nakasabit agad, sinabi ni Rita, "Lola, medyo darating ang aking kapatid." Bumalik siya pabalik mula sa M-Country at naghihintay na siya sa paliparan ngayon. "Naku anak yan, Kara, sige. Alam ko na talagang babalik siya." Ngumiti ang matandang sinabi niya kaagad kung gayon Mason, maaari kang pumili at kunin si Kara. Maaari kang mag-isa. Gusto kong manatili si Queenie at samahan ako. Okay, Lola. Ngumiti si Mason habang kumakaway, na hawak ang BMW sports car key sa kanyang kamay bago mabilis na magpatawad, ang mukha ni Mila ay ulap ng pagkabigo. Si Kara ay kapatid ni Rita. Mula pa noong pagkabata, laging may pinakamahusay na relasyon si Mila sa dalawang magkakapatid na ito. Alam din ito ng lola niya. May katuturan lamang na sasabihin sa kanya ng kanyang lola na kunin din si Kara, subalit malinaw na sinabi niya kay Mason na mag-isa. Sinasalamin nito kung gaano siya nasisiyahan sa kanyang lola. Pagkaalis ni Mason, ang paksa ng pag-uusap at pagtuon ng bawat isa ay nahulog ulit kay Gerald. Oo, walang makakaisip na magiging isang maloko si Gerald. Dahil siya ay gumagawa din ng isang hitsura bilang kasintahan ni Mila, ang focus ng paksang ito ay malinaw na may mataas na kahalagahan. Nanatiling tahimik si Gerald habang nagpatuloy sa pakikinig sa mga akusasyon. Siyempre galit siya nang marinig ang lahat ng paninirang puri at panunuya ng iba. Ngunit alam din niya na kailangan niyang alagaan ang reputasyon ni Mila. Ang magaling niyang magawa ay magtiis lamang ito. At the same time, biglang nagring ang cellphone ni Queenie. "Tinatawag ako ni Mason. Siguro gusto niyang samahan ko siya, Lola." Ngumiti si Queenie bago sinagot ang tawag. Agad na umusbong ang mukha niya. "Lola, may masamang nangyari." Si Mason ay sumalpok sa ibang kotse. "Ano?" Kapag binabaligtad niya ang kanyang sasakyan palabas ng parking lot, aksidenteng nabangga niya ang isa pang kotse. Iniisip ko kung may nangyari na major. Ayos lang ba ang sasakyan ni Mason? Nagmamadaling tanong ng matandang babae. Hindi ito isang malaking pakikitungo. Kung walang malaking pinsala sa kotse ni Mason, maaari mo siyang hilingin sa kanya na puntahan at kunin muna ang pinsan niyang kapatid. Ako na ang bahala sa natitirang bagay para sa kanya. Sagot ni Kyle at ngumiti. Gaano kahirap makitungo sa banggaan lamang sa likuran. Mason, pwede ka munang umalis. Sinabi ni Kyle na tutulungan kanya upang harapin ang bagay na ito. Ano? Okay. Pagkabitin, nag-alala si Queenie sa ama ni Mason at nag-alala, sinabi ni Mason na takot siyang iwanan ang sasakyan. Humihiling din siya sa iyo na pumunta doon at tingnan tito. Tila parang nasa malaking problema si Mason. Ano ang nangyayari? Pulong ng bawat isa sa kanilang sarili. Lahat sila ay nagtungo sa parking lot sa pag-usisa, sumabay din ang matandang babae. Si Mason ay karaniwang isang napakakalmado at binubuo ng tao. Hindi siya kumikilos sa ganitong paraan kung ito ay anumang ordinaryong bagay. Gerald, magtungo tayo at tingnan din. Biglang sabi ni Mila. Nakangiting tumango si Gerald. Kabanata 130. Nang lumakad si Gerald, natipon na dito ang buong pamilya Smith. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Mason ang sitwasyon, "Itay, hindi ko talaga sinasadya iyon.
Kasalanan lahat ng security guard na ito. Nakasalalay ako sa kanyang mga direksyon at sinabi niya sa akin na baligtarin. Noon nabangga ako sa sasakyan. Ang kotseng ito ang pinakamahal na kotse na ginawa ni Lamborghini. Magkakahalaga ng hindi bababa sa 100 hanggang 120,000 dolyar upang maayos ang mga pinsalang dulot ng aksidenteng ito. Dagdag pa, sira na ang mga lampara sa harap ng sasakyan. Ang ilan sa mga kamag-anak na nakilala ang kotseng ito ay hindi mapigil ang sumigaw ng malakas. Sino mang nagmamaneho ng kotseng ito ay tiyak na hindi lamang kahit kanino. Tiyak na kayang bayaran natin ang presyong iyon upang maayos ang mga pinsala. Ngunit maaari rin tayong makakasakit sa isang napakalakas na figure. Bukod dito, mukhang bago itong kotse na binili lang ng isang tao. Isipin mo na lang, sa Mayberry City, sinong anak sa aling mayaman at maimpluwensyang pamilya ang maaaring magmaneho ng ganitong uri ng sports car na nagkakahalaga ng humigit kumulang na 1,500,000 hanggang 300,000,000 dolyar. Ang bawat isa ay nagpatuloy na tinatalakay ang bagay na ito sa kanilang sarili. Nang marinig ito, nagsimulang mag-alala si Gerald. Sampain mo yan, ang kanyang kotse ay nakapark sa posisyon na ito. Hindi kaya nag-crash si Mason sa kanyang Reven 10. Habang pinipisil niya at tinahak ang daan, sinakal ni Gerald. Ito ay talagang kanyang sariling kotse. Ang katawan ng kotse ay maayos, ngunit may ilang mga gasgas sa kotse pagkatapos ng heat. Gayunpaman, ang pinakapangit na pinsala ay ang tamang front headlight ay nasira na. Ang isang kanang-kanang headlight ay hindi masyadong mahal, ngunit hindi rin ito masyadong mura. Dahil mayroon ding mga gasgas sa katawan ng kotse, malamang nagastos sa kanya ang tungkol sa 260,000 dolyar upang ayusin ang mga pinsala. Ngunit tulad ng nabanggit ng isang tao, ito ang kanyang bagong kotse, nag-alala ang matandang ginang, Mason, ikaw ay masyadong pabaya. Malinaw na isang stutterer ang security guard. Hindi mo ba masabi masama ito? Sa oras na ito, hindi lamang tayo nagbabayad ng daan-daang libong dolyar para sa mga pinsala, ngunit makakasakit din tayo ng isang napakalakas na figure. Mason, Lola, sa palagay ko maaaring napunta kami sa malaking gulo sa oras na ito. Hindi namin kayang masaktan ang may-ari ng kotseng ito. Hinawakan ni Queenie ang kamay ni Mason habang hinihila ito. Nakita niya kung gaano kahalaga ito ng lampas sa bagay na ito. Queenie, bakit mo nasabi iyon? Alam mo ba kung sino ang nagmamay-ari ng kotseng ito? Nagmamadaling tanong ng matandang babae. Oo, sagot ni Queenie habang nakakayuko na tumango. Nagpadala lang ako ng larawan ng kotseng ito sa mga empleyado ng aming kumpanya, dahil ang ilan sa aming mga empleyado ay nagtatrabaho para sa Lamborghini. Sumagot siya sa chat ng pangkat na sinasabi na ang kotse na ito ay naibenta ilang araw na ang nakakaraan sa presyo ng transaksyon na 2,600,000 dolyar. Binili ito ng isang binata. Sinabi niya na ang tagapamahala ng tindahan ay sumusunod sa likuran niya, at siya ay magalang sa binata sa araw na iyon kapag binibili niya ang kotse. Hindi lang yan, kilala mo ba kung sino ang manager ng Lamborghini shop sa Mayberry City? Si Wilson Quer ito. Maingat na paliwanag ni Queenie. Si G. Wilson ba talaga? Talaga bang naging magalang siya sa bumibili ng kotse na ito? Ang dahilan kung bakit si G. Wilson ay napakalakas sa Mayberry City ay buong dahil sa kanyang mga kontak. Napakalakas na mga koneksyon niya rito. Sa nasabing iyon, lalong nabalisa ang matandang babae. Kung gayon, dapat na tayong makalabas dito kaagad. Kung hindi man, mapupunta tayo sa gulo pagdating ng binata. Gulat na sigaw ng matandang babae. Maaaring walang muwang siya, ngunit malinaw na alam niya kung ano ang mga kahihinatnan ng pagkakasakit sa isang malaki at makapangyarihang pamilya. Kahit na ang pinakamaliit na isyo ay makakaapekto sa lahat ng iba pa. Lola, ganap na hindi tayo maaaring umalis ngayon. Mayroong mga surveillance camera saan man ngayon. Sinimulang akitin siya nina Irene at Rita. Sa totoo lang, ang mga mata ni Irene ay hindi iniiwan ang Lambo kahit isang segundo. Pinagpapantasyahan niya kung ano ang magiging hitsura niya kung nakaupo siya sa maluho na kotse na ito. Ito ay magiging perpekto lamang kung ang kanyang kasintahan, si Kenneth, ay maaaring magmamay-ari ng kotseng ito. Ngunit, imposible iyon. Si Rita naman, mas malala pa siya. Talagang iniisip niya na maghintay para sa may-ari ng kotse na dumating. Kung maaari niyang pagmamayari ang isang marangyang kotse na nagkakahalaga ng halos 3,000,000 dolyar, kung gayon ang taong ito ay walang alinlangan na isang napakamayaman at mayamang tao. Nangangahulugan ba ito na siya ay isang hakbang na mas malapit sa kanyang sariling mga pangarap at inaasahan? Napakagandang pagunlad kahit na nakakuha siya ng isang maikling pakikipagtagpo sa binata na iyon. Oh, dapat kumuha tayo ng pupunta at kunin muna si Kara. Tama sina Irene at Rita. Hindi tayo dapat umalis. Mas okay kung hindi tayo aalis, ngunit kung aalis tayo ngayon talagang magkakaroon tayo ng malaking gulo.
Ang tono ng matandang babae ay patay na seryoso. Pakiramdam niya ay naging isang tuldok siya. Lola, gugustuhin kong puntahan at sunduin siya ngayon, ngunit hindi pa ako naglalakas loob na umalis pa lamang, sagot ni Mason, nilunok ang sariling laway. Ayos lang. Pwede mo muna siyang sunduin. Lola, lahat kayong makakapasok at masiyahan ka muna sa iyong kainan sa kaarawan. Dahil ang kotse na ito ay nahit, hayaan lamang ito pagkatapos. Ayos lang. Biglang, isang boses ang sumabog sa likod ng lahat. Si Gerald yun.